Kasama po natin ngayon dito sa studio si Peter Laviña. Siya po ang Media Group Head ng kampo ni Mayor Rodrigo Duterte. Good morning, sir. Thank you for joining us. Magandang umaga, Cheryl. Ayan po, sige. Ano po ba? Meron po ba talagang tagong yaman si Mayor Rodrigo Duterte? Wala ho. Yung pong account ng BPI na sinasabi po ni Senator Trillanes na nagkakahalaga ng 211 million, meron o wala po ba siyang account dito sa BPI Julia Vargas? Katang-isip lang ho yan. That is a non-existent account. Never pong nagkaroon ng account si Mayor Rodrigo Duterte sa BPI Julia Vargas? At si Mayor Inday Sara. Tumawa lang nga ho eh. So saan po kaya nakuha itong mga detalye? Doon po sa mga source, ang lumalabas po, doon po sa report ng Inquirer, ay on his 69th birthday, nagpasukan po itong malalaki, itong chunk po ng mga halaga na ito. Well, it's a total fabrication. Kaya nga sabi ni Mayor Duterte, while pumirma na siya ng isang general statement of waiving his rights to his bank accounts, but on this particular account, which is non-existent, hindi siya pipirma. Okay. Pero kung wala naman po non-existing, so bakit hindi na lang din po pumirma para lang mapatunayan na wala nga? Ang pagpirma mo kasi ng isang waiver, it has to be specific. Oh, you have to cite the bank account, the bank branch, di ba? Pero since this is non-existent, it's not correct for the mayor, who is a lawyer, to sign a waiver. Eh kung talagang may maibigay po na ito, yung account number, ito yung account name, dito sa branch na ito, maiharap po kay Mayor Rodrigo Duterte, pipirma na po siya. At sabi niya, ibibigay niya yung pera kay Trillanes. Aba, yun po ang talagang feeling niya. So basta may maiharap, pipirma. Kaso wala nga daw po, kaya anong pipirmahan niya? Yun po ba ang punto? Precisely. Okay. Punta naman po tayo dito sa pulong po kasama ang Makati Business Club. Bakit po nasabi ni Duterte na ititigil na po niya ang Agrarian Reform Program? Well, sa totoo, isa itong social justice program sana. Kaya lang, hindi naman talaga nakatugon para tulungan ang ating magsasaka. On the other hand, na binbin din ang agricultural development natin dahil sa naparte-parte na yung malalaking lupa. Marami dito idle. Both the landowner, dating landowner, at ang so-called beneficiary are not developing these lands. Kaya nasabi ni Mayor na ihinto niya para ma-review natin itong programang ito. Doon po sa isang reaksyon po ng negosyante, doon po sa pagsasalita po ni Mayor Duterte, ay kulang daw po pagdating sa economy ang kanyang plataforma or yung kanyang inihain. Ano po ba ang malinaw na plataforma talaga ni Mayor Duterte pagdating po sa ating ekonomiya? Dahil ang kanyang isinusulong ay yung peace and order. Well, nakasaad naman sa ating written platform, economic program ni Mayor Duterte. Kaya lang sa mga okasyong ganito, mas gusto niyang ikwento yung kanyang sariling karanasan, lalong-lalo na sa peace and order. Pero very clear, meron siyang economic program, lalong-lalo na sa modernization ng ating agriculture, pagpapatuloy ng ating infrastructure development, dahil ang grabe ang terribleng bottlenecks ngayon. At pangatlo, yung pagbibuild ng, sabi niyang, islands of investment. Sabi niya kung kaya nating ipa-lease ang mga lupa natin sa military bases, bakit hindi daw sa mga investments, manufacturing and other business activities, na parang sabi niya, kayang-kaya ng Pilipinas mag-build ng several Hong Kong or several Singapore in the Philippines. Pagdating naman po dito sa pagbagsak po ng halaga ng ating piso, ito po ay iniuugnay sa pagtapo sa surveys ni Mayor Duterte. Ito po ba ay nakausap niyo na po ba si Mayor on this, and ano po ang kanyang reaksyon? Well, I think it's unfair to attribute to just one person yung rise and fall ng ating currency. That is a global phenomenon yan yung exchange ng currency natin. So hindi pwedeng i-attribute sa isang tao lang. In fact, even without Duterte, our peso and in exchange with other currencies ay talagang umaakyat, bumababa. So I think it's unfair to attribute that to Duterte.
Pagdating naman po dun sa sinasabi po ng Malacanang, nag-react po sila dito na sinasabi nga pong nakakabahala daw po ang pagiging malapit ni Mayor Duterte sa CPP-NPA. Ano po ba ang balak ni Mayor Duterte pagdating po sa mga rebeldeng grupo? Well, very clear ho ang peace agenda ni Mayor Duterte. Ito yung isa sana gusto namin itulak na legacy program talaga to forge peace not only with the MILF in Mindanao, to talk with other rebel groups, and then sa the whole country with the NDF. Kaya malimit si Mayor na nakipag-ugnay. Isang responsibilidad niya sa Davao as City Mayor and as Regional Peace and Order Council Chairman, yung siya ang nagiging pagitan sa mga release ng mga nahuling sundalo at mga pulis. Ito yung ikinababahala ng Malacanang. Yes. No? Pero actually, duty dapat nila yun. Sila dapat ang gumagawa ng ganung trabaho, hindi si Mayor. Sir Lavinia, balikan ko lamang po yung issue kay Senator Trillanes before we let you go. Saan po ba sa tingin nyo nagugat po itong pag-atake ni Senator Trillanes po kay Mayor Duterte? Ang sinasabi po, kanina sinabi ni Mayor Duterte na meron, hindi lamang ito gawa-gawa ng isang tao, hindi lamang daw po si Senator Trillanes ito. Well, nakita na ho natin sa 2 linggong dumaan, mula nang si Mayor Duterte ay leading na sa mga surveys, parang pinagtutulungan siya ng lahat ng mga kampo. Hindi katakataka na ipapatuloy pa nila ang smear campaign dahil nga sabi ni Mayor Duterte, ito isang crab mentality ng mga Pilipino. Kung sino yung nasa taas, ay talagang everyone is trying to pull down. So meron talagang behind kay Senator Trillanes at isang gimmick din talaga nito ni Senator Trillanes. Siya ho ang kulelat sa mga surveys for Vice President. Mayor Duterte implied doon sa interview na it seems ang kanyang pinagdidiskatahan ay si Senator Grace Poe ang nasa likod nito. Dahil siya ho ang presidente ni Trillanes. So naniniwala po kayo, very clear na kampo po ni Po ang nasa likod po nitong paglabas ng balitang ito? Very clear. Sino pa ho ang magiging the people behind Trillanes except their own camp? Thank you so much for joining us this morning. Marami pong salamat, Peter Lavinia, ang spokesman po ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.